This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Magandang araw mga kapatid. Ako si Brother Dave and welcome uli sa ating podcast kung saan pag-uusapan natin ang mga aral ng makabuluhan, makadiyos at makatao. Kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang i-share ang video, mag-subscribe at i-like para sa mas marami pa tayong maabot na kaluluwa. Isang tanong ang gusto kong sabihin muna bago tayo magsimula. Kapag binigyan ka ng Diyos ng isang malaking biyaya, handa ka bang pangalagaan ito? Tara, simulan na natin ang paglalakbay ng pananampalataya at pag-unawa. Sa kanino man ibinibigay ang marami, ay hinihingan ng marami. At sa kanino man ipinagkatiwala ang lalong marami, ay lalong hinihingan. Atin itong mababasa sa Lucas chapter 12 verse 48. Ang talatang ito ay paalaala sa atin na ang mga biyayang natatanggap natin ay hindi lamang para sa pansariling kapakinabangan, kundi para sa mas malawak na layunin, para sa Diyos, para sa kapwa, at para sa kabutihan. Naalala ko ang talinghaga ng mga talento. Binigyan ng amo ang kanyang mga alipin ng iba't ibang bilang ng talento. Yung isa, ginamit ito at pinalago. Yung isa naman, ibinaon sa lupa. Sino ang pinuri ng amo? Yung nagpakita ng pananagutan sa kanyang natanggap. Ang aral dito ay malinaw. Ang blessing ay hindi lang para sa sarili. Ito ay dapat gamitin para sa kapakanan ng iba at sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung atin itong itatago, mawawala ang bisa nito. Pero kung atin itong palalaguin, ito ay magiging daan ng pagpapala para sa marami. Naalala ko yung isang kaganapan na kung saan sa isang tao, pag meron siyang tanggap na blessing, may mga tao kasi na tinatago. Kasi ayaw nilang itong i-share, kasi ayaw nilang maubos, kasi minsan takot din na baka, anong tawag doon, will take for granted ng iba or take advantage ng ibang tao yung mga blessing na meron siya, no? Pag binahagi. Kasi hindi naman kultura siguro, pananaw ng tao na tinatawag natin bang exploitation, no? Pag nakita nila na mabait ka, pag nakita na meron ka is talagang habang may makukuha sila sa kukunin nila. May mga ganong sitwasyon. Kaya minsan, yung tao parang hindi maiwasan na nagkakaroon ng tinatawag nating yung bang sa sarili niya na yung tawag doon, yung parang nag-aalinlangan, no, na ibahagi yung blessing o tumulong kasi nga dahil nga sa sitwasyon. Pero bilang divine, no, bilang mga anak ng Diyos, disipulo ni Kristo, dito natin makikita na kung saan gawin natin yung tama at maging mature din tayo. Alam natin na kung inaabuso na tayo, syempre, no, magbigay din tayo ng paalaala sa mga individual na yan na nag-aabuso sa atin. Magbigay tayo ng payo, di ba? Kasi usuwayin natin kasi hindi naman maganda na kahit na ina-abuse na tayo ay patuloy pa rin tayo. Ako po'y merong karanasan tungkol dyan. Lumaki pa ako sa pamilya na kung saan yung bang nasanay ako ay sa nanay ko na pagtubulong ka sa iba, don't expect in return. Hindi ako tinuruan na dapat pag may hihingin sa'yo, hingan mo rin. Dapat maging wise ka sa kapwa mo. Kasi pag hindi ka wise, hindi ka mabubuhay sa mundo. Ako po'y tinuruan, kasi yung nanay ko po, lang po siya, hindi po siya nakapag-graduate ng elementary, pero andun po sa kanya yung puso, no? Talagang yun isa natutunan ko sa kanya. Maging mabait ka sa kapwa mo, pagbigay ka, magpakumbaba ka, makinig ka sa mga guru mo, no? And habang lumalaki po ako, yun yung mindset ko. Tumulong, napapanood ko po sa mga cartoons, yung pagtutulungan, pagiging hero, di po ba? Hanggang nag-mission po ako, nakabalik ako ng mission. Siyempre, andun na po yung statement, andun na po yung
experience ko na na-convert ako sa simbahan, nag-mission, nakauwi ng mission, hanggang nakapag-serve po ako sa simbahan. Nakapagtrabaho ako, nakapag-asawa, pero yung trabaho ko po, hindi po siya, anong tawag doon? Yung trabaho ko po is nasa bahay lang, yung online job. So, yung ano ko lang po, nakikita ko lang po, yung four corners ng kwarto. No, at tuwang-tuwa ako doon. Tapos negosyo. Big sabihin nun, namulat ako na wala akong amo, na talagang maraming amo ba? Yan. Kasi yung trabaho ko is online lang. Tapos negosyo, ako yung amo. Dumating sa point po na I was encouraged my father-in-law na mag-apply ng pagiging guro. And then, parang parang that time, parang na-curious ako, sabi ko, I'm doing good. Sabi nga ng kaibigan ko ring member that time, na close friend ko, sabi niya, okay na yung buhay mo. Diba? Huwag ka nang lumabas sa comfort zone mo kasi okay na dyan Nagtatrabaho ka, may income ka, maganda yung trabaho mo, may negosyo ka pa, hawak mo yung oras mo, bakit ka pa magtatrabaho? In that time kasi, parang feeling ko, since na umuwi ako ng mission, parang andun lang ako sa bahay. Yung simbahan, bahay, pamilya, ganun. So, nag-aral po ako. Ng pagka-aral na yun, na nagkukwento lang tayo dito, okay lang po ba na nag-share ako? Medyo mahaba-ba, Habang nag-aaral po ako, kulang po yung fund ko. Tapos kasi yung wife ko, busy po siya sa kasi pangalawang anak na namin. So, busy po siya sa trabaho niya, nag-online din po siya. Tapos sa bahay, wala kasi kaming yung tag doon, yung katuwang sa bahay. Kami lang dalawa talaga. Pag umaalis ako, siya lang at yung mga bata. At minamanage siya yung business, maliit na negosyo namin. And then, kulang yung fund ko sa school. Kasi kailangan ko maging guro. Maraming requirements kasi. Kailangan ko mag-aral ng ganito. Kumuha ako ng tag doon, ng board exam. Nag-prepare ako ng board exam, magbabayad pa ka sa review. Tapos marami akong pinag-aralan, masteral, isa pa para sa national certificate, basta ganun. So kulang yung fund, binenta namin yung lumang sasakyan namin hanggang din namin na pagtuunan yung negosyo. Bakit napunta tayo doon, Anyway, so para lang po, para may matutunan po tayo sa buhay, So after po nun, and then nakapasok na ako sa pagiging guro. Doon ako parang na-starstruck. Parang nagulat. Kasi pagpasok mo pala, wala kang sweldo agad. Unlike po sa online na pag habang nagtitraining ka, meron kang allowance or sweldo na. Doon wala. 6 months yun. So yung aking pamasahe, di po ba? So saan namin kukunin? Ayun, nagsimula na yung mga loans. So wag natin pag-usapan yung mga loans. Ibang usapan na yun. But in short, yun na nga, yung pagpasok ko, andun yung sa puso ko yung paglilingkod. Kasi nasanay tayo sa simbahan, if ye are in the service of your fellow being, ye are in the service of your God. Tapos doon, parang hindi ko parang pinapansin na lumalabas yung talent, yung skills ko, yung paggawa sa computer, kasi yung natutunan ko sa online job, mga paggawa ng posters and everything. Naaabot na aking makakaya. And then doon ko pa natutunan yung atmosphere doon na kung saan pag marami kang alam, parang ikaw yung parating nalalagay sa isip nila. Hindi naman nila kasalanan, pero in my side, tao lang pala ako. Parang ganun ba? Di po ba? Na-experience nyo po ba yun? Na tao lang tayo and the same time, nagkakasakit. Di ba? Yung kulang yung oras. Kasi before, kahit na yung oras ko na hectic na, hindi sila maniniwala na busy ka. Yung gagawin nila, kahit na yung mga responsibilidad na ibibigay nila sa'yo, papagawa naman, kasi deadline to sa Wednesday, sa 1 week. So, tatanggapin ko, gagawin ko yon. Tapos papagawa naman yung isa. Hindi ko namamalaya na buong araw ka pala, sobrang dami ko nang ginagawa. At hindi ko na nagagawa yung sarili kong gawa. Yung lesson planning, ganon. So minsan ako yung napapagsabihan
Pag wala akong nagawa na lesson plan, hindi ko naman sinasabi na, ay kasi may ginagawa pa ako nito. Hindi ko gawain yan before. Hindi ako nag-i-explain. Talagang gawa lang ako. Parati akong pinagsasabihan. Lumabas pa na ako yung kulelat sa aming tawag doon, parang strand or grupo ng mga teachers, no? Kasi may mga group kasi yun yan para mas madali maintindihan. And then, yung nagbaback up lang sa akin, yung nag-justify na marami akong ginagawa is yung head teachers ko. Yung head teacher ko. But to make the story short, doon na ako, for 5 years na yun, parang parati na lang ganun. Hindi na ako nakakapag sa sarili ko. Nagugulat na lang ko yung iba, napopromote na ako, naiiwan. Kasi nga, inuuna ko yung sa kanila. Di po ba? And then, doon ko na nakita na na-stress ako hanggang umabot na sa point na anxiety, near depression na. Hindi ko alam yun. And walang tutulong sa'yo na pera. Kahit na ito, dibo, pang gastos mo sa gamot. Ito, gastos mo sa ospital. Wala. May mga individual na talagang sila pa yung mga hindi mo inaasahan, sila pa yung tutulong sa'yo. Parang after nun, parang hindi mo sila makikita. And then, ito yung na-feel ko nun Kasi tapos na. And then, wala ka na. Diba? Parang, if you're done, you just say sa'yo na, ay, sayang ka or kawawa ka. And the same time, parang patulad ni Pontius Pilate na magugas ng kamay. And after nun, bahala ka na sa buhay mo. The reason why, habang ginagawa ko to, yun yung impression sa mind ko na iba yung kalakaran sa loob ng simbahan at iba din yung kalakaran sa labas ng simbahan. Kailangan na alam natin na paano gamitin if you are in the service of your fellow being, you are in the service of your God, pero gamitin natin siya sa tama. Kasi hindi lahat ng oras, yun yung pananaw ng ibang tao. Tumulong tayo sa mga individual na karapat-dapat tulungan para sa akin lang. Pero sa mga individual na alam natin na hindi tulong yung kailangan nila, but gagamitin tayo, so alam natin kung paano natin protektahan din yung sarili natin. That is real talk po. Anyways, that is 2 years ago, and I'm fully happy and tumulong yun sa akin to be matured in life, no? Na malaman natin na hindi lahat ng tao ganun yung paniniwala same sa atin, and ganun yung kalakaran, no, sa pag nagtatrabaho ka. And alam ko na experience nyo rin yan, and the only thing that we can do is not to do the same way na ginagawa nila. Kailangan pa rin natin manatili kung ano yung tama at ano yung dapat gawin. Hindi kung ano yung lalamunin tayo ng sistema, hindi ganun. Kasi meron tayong kalayaan, ito yung regalo ng Diyos sa atin. Kung saan tayo tatayo, tayo ba'y tatayo sa tama? Paninindigan ba natin yung tama? Or tayo makikiayon kung ano yung norms ng mundo? Para sa akin, gusto ng ating Diyos sa atin, ng ating Ama sa Langit na gawin natin yung tama. Ngayon po, tumutulong pa rin ako. Hindi nawawala kasi yun yung ating trait sa simbahan, yung tinuturo sa atin ng Diyos. No, ito yung pagiging disipulo natin. Pero yung sinasabi ko na lang is minamahal ko yung sarili ko. Parati kong sinasabi, pag kaya, okay. Pag hindi kaya, hindi ko na ginagawa. Pag sumama yung loob nila, and then, okay, sorry. Pero, hindi ko pwedeng gawin yung lahat ng bagay. Gagawin ko lang yung makakaya ko. Yung parang ganun yung parating mindset ko. Kasi, may mga tao pa na umaasa sa akin, may mga tao pa na handa akong tulungan. Yun po yung sa mindset ko ngayon na may kaakigbat siya na responsibilidad at binigyan tayo ng Diyos ng kaalaman para mag-isip, no, kung ano ang dapat gawin at ano yung tama na gawin natin. Ayong panahon ng social media and influence ay isang blessing. Pero tandaan, may responsibilidad tayong gamitin ito sa tama. Hindi para magkimagsik o magasik ng inggit, kundi para magbigay ng inspirasyon. May kakilala ako, si Kuya Ben. Dating tahimik lang,
Pero binigyan ng pagkakataon na maging youth leader. Sa una, natakot siya. Pero ginamit niya ang blessing na iyon para magturo ng kabutihan. Ngayon, marami na siyang natutulungan na kabataan. Hindi niya inakala na ang simpleng pagtanggap ng tungkulin ay magiging daan para sa pagbabago ng buhay ng iba. Tandaan po natin, mga minamahal kong mga kapatid, akala natin yung ginagawa natin, wala lang. Pero hindi pala natin namamalayan. May mga tao pong nai-inspire. Tulad po sa paggawa ko yun ng podcast. Alam niyo po, isa pa akong vlogger. Ayun. So, pagiging vlogger po, sa paggawa ko noon ng mga vlog, marami talagang nanunood. No? Mamasahe mo talagang 50,000, no? 100,000, 500,000. Pero, sabi ko yung oras na ginugugol ko doon, feeling ko mas, umabot kasi sa point, my dear kapatid, if nandito pa rin kayo nakikinig, na every Saturday, ginagawa namin ng kaibigan ko yun. Nagbablog kami. Tagal na ako sa ganyang industry. Mga 8 years na. Andun na kami sa point na nagko-collaboration na kami sa ibang vlogger. Tapos, every Saturday yun, di na ako gumagawa ng podcast talaga. Yun yung mga time na nawala ako sa paglilingkod ko sa Panginoon. Kasi, from Monday, magsuschool ako noon nag-aaral ako. Nagtatrabaho. Tapos, kailangan ko mag-prepare kasi nakakapagod siya. Ginagawa namin yon every Wednesday ng hapon after ng klase. And every Saturday, lumalabas kami ng malayo. So, hindi na ako nakapaglingkod sa Panginoon. Even Sunday, may mga time din ako nakapagsimba. Pero nilalagay ko sa isip ko, maintindihan ako ng Diyos. Yun lang yung parate. Pero hindi ko pala alam na naintindihan ako ng Diyos pero hindi niya control kung ano yung mangyayaring consequence sa buhay ko. Hanggang one time, nakaramdam ako ng tinatawag na yung sorrow, lungkot na parang hungered for love of God, ganun siya. Kasi yung mindset ko before, bakit ako gagawa, to be honest, yung podcast na konti nung nakikinig, di ba? Konti lang yung audience ko. Pero sa paggawa ng vlog na mga katatawanan, yung hobbies ko na isa, umi-income ako, meron akong income, at the same time, maraming nanonood sa akin, maraming nakakilala sa akin kahit sa school. No? Parang dumadaan ka, parang sikat na sikat ako, no? Pero hindi pala yun The moment na I give up that and nag-focus ako sa ganito, sabi ko nga, kahit na yung panonood ng 100 na individual nakikinig dito, yung iba inuulit yung pakikinig, isang word na yon, big sabihin nun, sa isang kwarto punong-puno na yon, di ba? Isang word na maraming nakikinig. Masayang-masaya ako. Iba yung feeling na makapaglingkod sa Panginoon. Until now, no? Noon gumagawa ako nito every Saturday lang. Yun lang, Monday to Friday wala akong ginagawa, focus yun sa school, tapos pag-uwi sa bahay, pahinga, no? Relax, as in relax talaga. Gagawa ako ng Camp Family during Saturday o Sunday, yun lang. Pero ngayon talagang ginagawa ko siya as much possible na hindi siya mawala sa akin. Monday to Friday, nagiging devotion ko siya. Kasi yung devotion para sa akin, mga kapatid, ito yung yung strong na tipan natin sa Panginoon. Tulad ng ibang tao, araw-araw sila nagsisimba. Walang makakapigil sa kanila. Lumalakad pa sila ng ilang mga milya para lang mapakita yung devotion or kanilang sa amin tawag doon parang pakita mo ba yung saad, yung parang ganun. And doon ko na-realize, mga kapatid, na yung pagiging Kristiyano nasa puso natin yun yung talagang sarili natin. Alam nyo po, sabi ko, yung sakripisyo na ito, may mga individual na na-inspired, nagbago yung buhay nila. And hindi lang nagbago yung buhay ko at na-bless, yung ibang tao din nakikinig. Makita natin kung paano yung Panginoon mag-work. Kasi alam ko, hindi ito gawain ko. Ito'y gawain ng ating Ama sa Langit. Kaya ako po'y masaya. No? Ako'y natutuwa na may mga pagkakataon na nagagawa ko po ito na tumatagal yung pagbabahagi ko. Kasi nakikita ko at napifeel ko na may mga individual na gustong makinig ng experience ko, ng aking mga karanasan sa buhay, and also yung aking insights. No? Actually, yung paggawa ko po nito,
Parati ko pong pinapanalangin na God, open yung mind ko po ngayon para matanggap po yung mga inspiration and insights galing po sa inyo. Kung ano po yung gusto nyo pong ibahagi ko sa mga tagapakinig ngayon. Ang kanyang kwento ay patunay na ang blessings ay may kaakibat na responsibilidad. At kapag ito ay tinanggap ng may pananampalataya, nagiging instrumento tayo ng Diyos. Ako mismo, mga kapatid, ay nakaranas ng blessings na may mabigat na responsibilidad. Nung ako ay binigyan ng pagkakataon na magturo ng salita ng Diyos, hindi ako handa. Pero sa bawat hakbang, tinuruan ako ng Ama natin sa langit na magtiwala, magpakumbaba at maglingkod. Ako po ay na-assign sa Quezon City Mission back in 2006 to 2008. Umuwi po ako. And pagpunta ko po doon, ako po isang taong member lang ng simbahan. Nakapatin ako ng seminary, kahit college na po ako, and institute. Talagang hindi ako nahihiya. No, yung foundation ko po, hindi ganun kalakas. Pero naniniwala ako ng ating Ama sa Langit ay tutulungan niya ako. And doon ko po naranasan na hindi pagkain ng 2 beses na isang araw. Totoo po yun. Mayroon pa akong companion na hindi naman sinasabi ko dahil foreigner siya, ganun siya. Talagang masipag po siya. Dahil sa kasipagan niya po, kasi pauwi na siya, hindi talaga siya kumakain. Kumakain siya siguro gabi na lang. Tapos hindi pa minsan. Talaga ang payat-payat po niya. Tapos ang ginagawa po namin, work ng work. Pero hindi niya po in-explain sa akin yung power ng work. Parang gusto niya lang na sumabay ako sa kanya. And alam niyo po, pag umaga, yung kinakain ko po is yung dilata. Hindi ko makakalimutan yung yung century tuna, meron pa nung Bicol Express. Ayun, gustong-gusto ko yun. Tapos magluluto ako ng kanin, tapos ilalagay ko doon. Tapos kain. Minsan may pagkakataon na pag umaga, gusto nyo nang umalis, hindi na kami nakakapagkain eh. Kasi mahihain ako, Pinoy kasi, di ba? Tapos sa tanghali, yung gagawin is hindi siya kakain talaga. So yung gagawin ko, naalala ko yung cream o. Yun yung pagkain ko, yung peanut na cream o, yun. Cream mo ba yun? Basta green yun eh. Yun. yun yung samahan namin for almost 3 months. Napakatagal po. Paggabi naman, mauubos yung aming discussion sa companionship planning. Pag sabi kong time na, 9:30 na kasi. Tapos sabihin niya sa akin kasi siya yung senior, Elder, tulog na tayo. Gabi na. Tumitingin yung mga kasamahan ko. Tapos sabi nila, bakit kaya si Dave hindi lumalaban, hindi taniging, tapungol niya na. Parang ganun ba, no? Pero andun kasi sa puso ko yung yung respeto at pakumbaba. Sabi ko, tinuruan kasi ng nanay ko na mag-submit, no? Ako pa yung nagpapamasahe sa amin kasi hindi siya lumalabas ng pera. Parang sasabihin ko talaga sa sarili ko, God, ano ba itong pinasok ko? Bagong member lang ako. After 1 year, nag-serve ako ng mission. Tapos yun pa yung nadatnan ko. Akala ko, di ba? Happenings. Akala ko, saya-saya lang. Di ba? Parang joy to the world. Kanta-kanta lang kami. Tapos magturo. Hindi pala. As in, intense talaga yung naranasan ko doon. Pero hindi yun yung katapusan, mga kapatid. Na naging leader na ako. Ako yung unang senior. Ako yung nag-train. Talagang binigay ko talaga yung pagmamahal, pag-intindi sa companion ko. Naging leader ako, naging district leader, zone leader. Hindi lang ako naging assistant kasi hindi naman para aspiring, parang ayoko, hindi naman. Sabi ng kasama ko sa akin yung nag-train, maging humble ka lang. Pero sabi ko, wag na der, dito na ako, okay na ako dito kasi mahal ko yung area. Ayun, basta. But anyways, doon ko pinakita, sabi ko sa mga missionaries, pag tanghali, walang tatanggap sa inyo kasi matutulog yung mga tao. Magnap kayo. Diba? Kasi discern ko, after ng lunch, uwi kami ng alas 12. Dapat mga alauna, meron na kaming schedule. 12:30, 30 minutes lang yung lunch namin nun eh. Ginawa ko, labas kayo ng mga 1:30. Magpahinga muna kayo, mag-study kayo, mag-pray kayo ng earnestly. Hindi magidlip kayo kasi walang tatanggap sa inyo. Disturbo kayo sa bahay. Nananangalian yung tao. Andun din kayo nagdidisturbo kasi nahihiya. Bilang Pinoy, nahihiya. Pwede kayong pagsarhan, pwedeng hindi kayo pansinin, di ba? And then nag-progress talaga yung work. Tapos na-feel nila the first time sa kanila na naging effective yung work. Hindi naman sinasayang oras, pero di ba gusto ko rin tao din yun, mga yun eh. Di ba? Malayo sa pamilya. Hindi yun robot. Yun yung talaga yung mindset ko.
dahil po yun sa karanasan na nangyari sa akin. Meron din po akong companion na talagang enjoy talaga yung work. Kung masabi ko na buong araw parang ang bilis lang. Nagkasama kami ng companion ko na yon. I think that is Elder Mariano, no, ng 2 transfer, that is 3 months. Talagang napakasaya po. Araw-araw naglalakad kami. Tapos even though siya yung senior, parang senior companion ko, pinakita niya sa akin yung paano patawanin yung mga tao, paano magmahal. Napakabait ng tao po yun. And tinawag po siyang assistant to the president. Kaya every time na magsabi siya, Elder, maging humble ka lang Tapos bigla akong tatawagin district leader, Elder, maging humble ka lang Tapos tatawagin akong zone leader. Pero sa huli na sinabi niya sa akin, Elder, maging humble ka lang Sabi ko, wag na po. Dito na ako sa zone na ito. Caloocan, Binangonan, Marikina, yun yung mga lugar na talagang I am so grateful and proud of my serving a mission. Hopefully, hindi ko po alam kung sino yung nakikinig dito ng mga members at sino yung mga hindi membro. Pero sa mga membro po na nag-serve ng mission, hindi ko po makakalimutan yung experience na yan. Balang araw, yung ating Ama sa Langit, ipapakita sa akin yung parang parang pinikula yung buhay ko sa mission. I will cry and thank Him for that. Kasi, bakit tayo nabubuhay sa mundo? Di ba? Bakit tayo binibigyan ng blessing? Dito pa rin po kayo nakikinig, Para sa akin po, para maglingkod Hindi ko po pinagsisihan na I put aside yung mga opportunities sana sa buhay ko. Hindi ko po pinagsisihan na ginagawa ko po ito. Kasi alam ko po, ginusto ko po ito Mahal ko po ito, tulad po ng mission. 2 taon, magkano lang yung allowance, kulang pa. Minsan hindi pa kami makakain, nakikikain lang kami sa mga bahay ng membro. Pero yung saya at yung tunay na saya talaga na pagkasama mo yung Diyos. Sabi nga, anong kayang i-give up ng tao para sa kaluluwa niya? Anong kaya nating i-give up para maramdaman natin yung saya? Kasi sa mission, give up natin lahat Sa full-time mission natin. Lahat. Cellphone. Wala kaming cellphone noon. Yung cellphone namin, yung touchpad pa. Diba? Lahat give up namin. Giniblat natin. At doon natin nakikita at naramdaman yung tunay na pagmamahal. Simpleng paglakad lang, simpleng nakikita natin. Sabi ng companion mo, tingnan mo, tapos tawang-tawa na tayo. There si brother na gano'n, Ganito yung pinag-usapan yung ibang tao, paano sila tulungan. Tuwang-tuwa na tayo. Yun yung tunay na kaligayahan. Yung paglilingkod. May mga pagkakataon na gusto ko nang sumuko, pero sa tuwing ako'y magdarasal, naramdaman ko ang gabay ng Diyos. Alam niyo po ba, dumating yung point ko po sa full-time mission ko, honest po ito na yung parang yung veil ng langit napakanipis na. Doon ko natutunan po na mag-pray. Pag may problema, talagang earnest na panalangin. Minsan nagdalangin akong ganito, sobrang panalangin ko, hindi ko namamalayan na 2 oras na pala ako nagdarasal. Ulit-ulit lang po yun. Tapos pag nakikipag-usap ka po sa iba, na-feel mo talaga yung magnet na talagang gusto kanilang kausapin, gusto kanilang pag-share ng problema nila. Yung bonding nyo as a team, Yung parang lalabas ng mga full-time missionaries, Sa bahay kasi merong 4 kami. Pag sinasabi nilang, Der, mauna na kami. Ano yung feeling na excited ka na makita sila kinagabihan kasi magkwento sila ng mga success stories nila. Yung feeling sa loob ng bahay, isa lang kayo. Walang mayaman, walang mahirap, walang senior. Alam niyo po yun, andun yung respeto. Doon ko talaga naramdaman na buhay ang Diyos. At the reason, at maintindihan natin at maramdaman uli natin yon pag nasa paglilingkod tayo ng ating Diyos, ang tunay na paglilingkod. Kaya ang tanong ko, anong kayang i-give up ng tao para sa kanyang kaluluwa? Ngayon, ginagamit ko ang platform na ito para sa kanya. Ang blessing ko ay hindi para sa akin lang. Ito ay para sa atin. Para sa bawat isa na naghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Mga kapatid, tandaan natin, ang bawat blessing ay hindi lang regalo. Ito ay misyon. Gamitin natin ito na may pananagutan, pagmamahal at pananampalataya. Ako po si Brother Dave, nagsasabing, ang biyaya ay hindi lang para sa inyo, para sa iyo, ito ay para sa lahat. Gamitin natin ito ng tama para sa kaluwalhatian ng Ama natin sa langit.
Huwag kalimutang i-share po yung ating video, mag-subscribe at i-like. Hanggang sa susunod na episode, paalam at pagpalain kayo ng ating Ama sa Langit.